Dalawang kwento at dalawang awit. Kabanata 26 ng Srimad Bhagavatam, Pururaba at ang awit ng Ayla. Isinalaysay ni Krishna ang kasaysayan ng isang makapangyarihang emperador na nagngangalang Pururaba, nakilala rin sa pangalang Ayla. Isang araw, natanaw niya ang maladiwatang kagandahan ni Urvasi, isang apsara mula sa kalangitan. Nabighani siya sa kanyang anyo at ang kinang ng kanyang mga mata, ang halimuyak ng kanyang balat, at ang himig ng kanyang tinig ay tila musika sa puso ng hari. Nagtagpo ang kanilang mga puso at sila'y nagsama sa ligaya ng pag-ibig. Subalit ang mga biyayang makalupa ay hindi permanente. Sa huli, iniwan siya ni Urvasi at ang kanyang puso'y gumuho. Ang kanyang kaharian ay naging malamig na tahanan ng alaala at ang kanyang gabi ay puno ng panaghoy. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, lumitaw ang liwanag ng pagkaunawa. Mula sa kanyang puso ay sumibol ang isang awitin ng kabatiran, ang tinatawag na Ayla Gita. Sa awit na ito, inilahad niya ang kanyang saloobin. Sa kalasingan ng kaligayahang makamundo, nalilimutan ng tao ang oras at ang tunay na layunin ng buhay. Ang pagnanasa, lalo na ang pita ng laman, ay tulad ng apoy na hindi makapapatay. Kahit kailan, hindi ito napupuno, bagkus ay lalo pang naglalagablab. Kahit ang mga dakila at marurunong ay maaring masilo ng lambat ng ilusyon. Ang katawan, bagamat isang pansamantalang makina, ay binabalot ng kagandahang nakalilinlang. Nahuhumaling ang isipan, nalulunod ang damdamin, kaya tantanging daan ay ang paggising ng espiritual, ang paglapit sa mga banal, na sa kanilang matatalas na pananalita ay napuputol ang tanikala ng pagkakabit sa daigdig. Sa pamamagitan ng kanyang pagninilay at sa tulong ng karunungang espiritual, tuluyang napalaya si Pururaba mula sa ilusyon ng makamundong pagnanasa. Tinanggap niya ang katotohanan at sa wakas ay naabot niya ang ganap na pagkakaunawa sa kataas-taasang Panginoon. Kabanata 23, ang Brahmana ng Avanti at ang awit ng Bhikshu. Ikinuwento ni Krishna ang buhay ng isang Brahmana mula sa bayan ng Avanti. Siya ay kilala sa pagiging sakim at matipid. Lubhang ayaw gumastos kahit para sa sarili niyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iimpok at pag-iingat, ang kanyang kayamanan ay unti-unting nawala. Ninakaw ito ng mga magnanakaw, kinamkam ng pamahalaan, nilamon ng panahon at sa huli inagaw ng kapalaran. Lalong masakit ang mismong mga kapamilya niya na noon ay tinutulungan niya ay siya pa mismong lumapastangan at nagsamantala sa kanya. Naiwan siyang salat, mag-isa at walang matakbuhan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa kawalan ng lahat ng bagay na material, isang matinding liwanag ng pagkaunawa ang sumilay sa kanyang puso. Naisip niyang ang yaman, bagamat nakatutokso ay puno ng panganib. Ito'y sumisira sa pagkatao at sa ugnayan at nagdadala lamang ng dusa. Sa malalim niyang pagmumuni-muni, napagtanto niyang panahon na upang talikuran ang makamundong buhay. Tinanggap niya ang landas ng sannyas, ang pamumuhay na walang pag-aari, inalay sa espiritual na layunin. Nagsimula siyang mamalimos, humingi ng pagkain mula sa bahay-bahay. Ngunit imbis na awa o paggalang,
Kadalasan ay panlalait at pananakit ang kanyang tinanggap mula sa mga taong di nakakaunawa sa kanyang espiritual na antas. Sa kabila ng lahat na natiling matatag, ang Brahmana galing sa Abanti, sa isang tanyag na taludtod. Sinabi niya na ang isipan mismo ang ugat ng lahat ng paghihirap. Sa isa pang kilalang berso na tinatawag na Sannyas Mantra, kanyang inilahad na tanging sa matibay at di matutumbasan na pananalig sa paglilingkod sa Diyos, makakatawid ang isang nilalang sa malawak at tila imposibleng tawirin na dagat ng material na buhay. Ito ang kanyang awitin mula sa versikulo 11:23-9. Sa paghahangad ng yaman, ang tao ay napapariwara, nalilimutan ang mabuting asal, nasisira ang ugnayan sa kapwa at napupuno ng takot, inggit at pagkamasarili. Ito ang sukdulan ng tagumpay sa buhay sa pamamagitan ng disiplina, espiritual na kaalaman at katapatan sa sariling tungkulin na kamit ang alaala ng Panginoong Narayan sa oras ng kamatayan. Haribol!